Hello guys! Welcome back sa ating channel. Yan, isi-share ko sa inyo itong ating tinahi. Kung paano ko ito ginawa sa pattern or paano tayo nagsukat, paano tayo nagmarking, paano natin tinabas, at paano natin tinahi. Ayan. Yan yung front, ito yung back. Ito yung sa bulsa. Sa side, sa zipper. Sa paha. Yung sa paha guys, medyo maluwag kasi sa akin. Dahil 32 lang ang bewang ko, 35 itong ginawa natin. Ayan. So, share ko sa inyo yan pagkatapos ng ating intro. Ang kailangan nating sukat ay ang sukat ng bewang at haba. Ito ang gagawin natin. Ang sukat ng bewang ay 35, ang haba 7. I-divide natin itong 35 sa 2. Magiging 17.5. Then itong 17.5, i-divide pa natin siya sa 3 kasi tatlong pleats siya. Tatlong pleats sa harap, then sa likod din, kaya ito, dinivide ko na to, magiging 5 and 3/4. Parang may sobra pa siya na 1/4. Ilalagay na lang natin sa harap. Kaya 5 and 3/4. So, yung magiging gitna natin, magiging 6. Kasi ganito yan guys eh. Ito siya. Magiging tatlong hati ang ating box. Ito, 5 and 3/4. 5 and 3/4. So, ito magiging 6 para mabuo natin itong 17.5. Kukuha lang tayo ng haba ng tela. Ito yung ating tela. Ito yung lapad ng tela, yung width niya. Pinupilang natin siya sa gitna, tapos isa pang tupi. Tsaka natin kukunin pa haba or patayo dito yung haba natin 27 plus 1, 28. Kaya 1, ito kasi yung lalabas na sa tupi niya sa laylayan. Plus yung 1 pa natin sa hindi natin niles yung para sa paha. Kaya magiging 2 inches ang tupi nito. Yung 27 dinagdagan ko ng 1. Ayan. Dalawa yung kakat nating 27 or 28 na haba. Isa sa front at isa sa back. Ganito naman yung pagmarking natin. Una, 1 inches and may 1 inches lagi tayo sa dulo para sa side close niya. Then, yung una natin kukunin dito sukat, yung pleats niya sa ilalim nitong unang box niya. 5 and 3/4. So, pwede natin siyang gawin 6. 6 inches. Mark tayo sa 6 inches. Then, yung unang box na 5 and 3/4. Tapos dito sa susunod, 6 inches uli. Para sa ilalim nito, 6 inches. Then, 6 inches uli. Para naman sa ilalim nitong susunod na nasa gitna. Then, 6 uli. Para sa center niya. Center din, 6 uli. Para sa ilalim nitong center. Then, 6 ulit. Para sa ilalim nung nasa kabilang dulo. Then, 5 and 3/4 sa huling box, sa pangatlo. Then, 6 and 1. 1 para sa side close. Then, ito, yung sobra niyan, gugupitin na natin. Ayan, after nito, magguguhit pa tayo dito. Lagyan lang natin ng marking yung magiging box natin. Ito yung magiging box. Ito. Ayan o. Una, pleats, box. Pleats, pleats, box. Pleats, pleats, box. Ayan, lagyan natin ng guhit.
Sa pag-marking nito guys, kailangan, kung gusto nyo, gumawa kayo ng ganito para maging mas madali. Tuwing gagawa tayo ng ganitong style ng palda. Bali, gumawa lang tayo ng ito pantay dito. Pantay dito, pantay dito. Ang haba nito ay 4 and 1/2. 5 inches. Dito 5. 5 inches. Yung lapad niya kahit makitid lang na ganyan. Five inches or 4.5 pwede rin. 4.5. Ngayon, itong ating isang corner sa baba, ipasok lang natin to sa half inches. Half inch. Then, connect natin sa corner sa dulo. Tapos, gupitin natin yan. Iyang paslant na yan. Ayan na yung magiging pattern natin dito. Ito yung una nating minarking. Ito yung pleats. Ito yung unang box. Then, mag-marking tayo dito. Gagamitin natin itong ating pattern. Lagyan na lang natin ng marking. Ito yung pinaka waistline. Ito yung sa taas. Ito yung corner na pinasok natin sa half inch. Ito yung nakatapat sa waistline. Paggawa ganito, ito yung pinasok natin ng half inch, ayan yung waistline. Yung pantay na karton, o yung pattern natin, nandiyan sa pantay ng palda. Then, marking natin niya na magiging paslan kasi siya. Ito yung unang box niya. Ito yung plates, ito yung box. Then, sa kabila ng sa kabilang side, ibabaligtad lang natin yung pattern natin. Ayan yung una. Then, pleats, tapos sunod yung box uli. Ayan. Tapos ibabaliktad natin uli. Then, pleats uli. Yung ating box pa, ano siya? Pag ganun. Hindi siya pantay. Ayan. Ganyan din yung gagawin natin dun sa isa naman niya yung para sa front or back niya. Then, pakita ko sa inyo kung paano siyang tahiin. Bali, ito yung ating mga minarking. So, ang una nating tatahiin dyan, itong, diba, ito yung unang box, pangalawang box. Pagtatagpuin natin yung gilid pareho nung una at ikalawa. Bali, ito yung allowance natin sa pleats, nasa ayan, nahawakan natin yan. Pagtatagpuin natin yung guhit natin sa gilid ng unang box. Tapos itong pangalawa. Isasara natin yan, nasusundan natin itong guhit natin. Pagtatapatin lang natin yung guhit natin na nasa ilalim at ibabaw. Tapos idalak. Tapos ganun din itong katabi ng nasa gitna na guhit, tsaka yung nasa kabilang gilid. Yung kasunod niya na guhit. After nan, itong gitna na pinakatupi, lagyan natin ng pikete o gupit na maliit. Ayan, yung dalawa na yan. Tapos itong right side na, nasa ibabaw na yung right side natin. Ito yung ating ginupitan. Yan ang itatapat natin dito sa dugtungan naman natin na ginawa. Bali, magta-top stitch tayo dito sa gilid ng dugtungan ng tahi. Igigitna lang natin siya, balance. Yung dalawang gilid na tela sa ilalim. Hanggang dito, aayusin lang natin. Igigitna natin yung tela na nasa ilalim. Makakapa naman natin siya kung nakagitna.
Ayan. Tapos papasadahan natin yung gilid ng tahi 116. Pagdating dito sa dulo ng dugtungan, liko natin siya din. Ilak lang natin ng mga 3 balik. Tapos pabalik na tayo paakyat sa gilid din ng dugtungan. So magiging ganito siya. Gagawin din natin do sa isa pa. Ayan, ganyan na siya. Ngayon, gagawin muna rin natin itong ganito doon sa magiging back niya. Kung halimbawa ito front, yung isa pa nakapartner niya. Ayan, after nyan, etong ating huling guhit yan, nasa ilalim, kabilaan may guhit yan. Pwede nating i-trace din yan dito sa ibabaw para meron tayong marking din kasi kailangan natin tong dulo na sa ibabaw ang marking. Ayan, tinupi ko lang yung guhit natin sa ilalim tapos ginuhit ko siya dito sa ibabaw. Ganyan din sa kabila. Tupi lang natin para may guide tayo. Yung guhit, hanggang saan yung guhit, tupi. Tapos yun ang guguhitan natin dito sa ibabaw. Yan, ganun din yung gagawin natin sa una nating tinahi. Tapos, pagdudugtungin na natin itong gilid. Meron tayong 1 inches na allowance dito para sa sewing allowance. Dito, allowance sa gilid. Ngayon, ibababa lang natin siya sa 7 inches. Ito yung para sa lalagyan natin ng zipper at bulsa. Kabilaan 7 inches pababa. Ayan, mula sa taas hanggang sa baba 7. Tapos 1 inch pasok. Yan yung sa tahi. Diyan mag-i-start yung tahi natin. Pa side close. Ayan, ganun din sa kabila. Ayan, 7 inches pababa. Then, pasok ng 1 inch. After nyan, ito yung ating bulsa. Bulsa muna unahin natin. Ayan, ito yung una. Ipapatong natin yung bulsa. Ito yung bulsa niya. Yung opening niya, yun ang nakaharap sa ilalim. Nakadapa siya. Dito muna natin ikakabit. Saka yung kabila. Dito naman siya sa ibabaw naman na part niya. After nyan, buksan natin ng ganyan. 160 natin yung dugtungan. Sa right side niya, papunta ang tahi dun sa bulsa. Ang tela na nasa ilalim, nakahawi siya sa bulsa. Bulsa na part. Tapos, 116. Kabilaan yan. After nyan, ito ring side ng bulsa, isasara natin dito sa bandang taas. Mula dun sa side ng tela, papasok din ng 1 inch. Tapos, ibaba ang tahi ng 1 inch din. Ilalak, pababa ng mga 1 inch lang. Lock. Then, dito tayo sa baba. I-skip natin yan para sa opening ng bulsa. Then, lock uli dito. Palagay na natin ang opening ng bulsa at least 6 inches. 6 or 5. 5 inches. Yung kasya yung kamay. 5 inches. Yan. Then, ilalak natin dito sa hanggang 5. Tapos, diretso sara natin papunta sa bulsa. Sa kabilang side tayo, lalagyan natin ng zipper. So, ngayon, maglalagay tayo ng zipper. Kunin lang natin itong zipper na nakaganyan. Ito yung slider, yung taas. Tapos, ito yung opening natin ng 7 inches. Ito ay
itutupi natin yung 1 inches na pasobra natin para sa side close din. Hanggang dito yun sa pinaka dugtungan ng tahi natin. Tupi ng 1 inches, ipatong natin sa may zipper. Ayan, matatakpan natin yung slider sa pagpatong. Then, ang pasada ng tahi dito, natatapat sa gilid ng zipper niya. Yung pinakatela ng zipper. Mga 1/2 inch to, yung lapad ng tahi or 3/4 kung kaya. Makikita nyo kung nakakain ng tahi sa ilalim, yung zipper. Makikita nyo kung natahi siya, okay yan. Basta yung pagpatong ng tela na kapatong ang tela sa may pinaka dinadaanan ng slider. Yan. Tapos pagdating doon sa dugtungan, sa dulo, ililiko natin siya. Papunta naman dito sa kabilang side. Tupi rin natin ng 1 inches or 1 inch. Yan. Then balik. Pabalik na tayo. Itong isang tela niya, 1 inch din ang tupi hanggang dito sa taas ng zipper. And, okay na to. Ngayon yung itong minarking natin, yung nilipat natin yung marking niya sa may pinaka right side, itutupiin natin ito, yung pinaka ginuhitan natin, ipapatong natin dito sa may tapat ng nilagyan natin ng zipper. Yan. Kung hanggang saan yung guhit natin, hanggang dun yung tahi mula sa taas, 1/60 na tahi. Ayan, ganun din sa kabilang side. Ito yung kabilang side ng zipper. Bali, ito na yung pinaka-back niya. Ganun din, itutupirin natin yung guhit natin. Kung hanggang saan yung guhit, hanggang dun yung simula ng tahi or hangganan. Ayan. Tapat lang din natin sa gilid ng zipper. Lock. 1/16 lang ang tahi. Magiging ganyan na siya. O, doon sa bulsa naman tayo. Dito sa bulsa, ganun din. Itutupi din natin itong binuhitan natin. Paslant kasi yan din. Ipatong din natin dito sa gilid ng yung opening ng bulsa. Nandyan din yung tupi natin na may guhit. Then, 1/16 din yung tahi. Dito sa unang tahi natin kanina, ang bulsa niya nakahawi dito sa ilalim nitong kabila. Ngayon, pag tinahin natin dito yung kabilang pleats na may guhit, itong bulsa sa ilalim, mahawi natin papunta naman sa kabila. Para wag siyang damay sa tahi. Ito yung guhit, itutupi, then pasada dito uli sa gilid ng opening ng bulsa. Ayan, after nating matahiyan sa gilid ng bulsa, itong ating pocket na nasa ilalim, ihahawi na natin siya papunta dito. Ito yung right side, nakaharap sa atin. Papunta dito ang hawi ng bulsa para nasa kanan siya. Ngayon, tatahiin na natin siya. Isasama na natin sa tahi. Yung nasa ibabaw. Then, ito mga pleats na to, aayusin na natin to. Ayan, mga nakabukayang kabilaan. Papasadahan na rin natin. Ayan, after nyan, pwede na natin yung itupi sa laylayan at maglagay ng paha. Ang sukat ng bewang nito ay 35. Magsusukat lang tayo ng band roll na 35 plus 3. 35 plus 3 inches. So, 38 ang ating ikakat. Ang lapad nito ay 1 and 1/4. Ngayon, tatahiin muna natin siya. Yes. Ayan. Ito yung ating tela. Ipapatong natin yung band roll ng mga 1/2 or 3/8 dito sa ating tela. Ayan.
Nakapaganyan siya. Ang pasada sa gilid ng band roll ng white, yung white natin. Tapos, puputulin lang natin yung sobrang tela. Yan, ito yung patong natin, 'di ba? Tutupin natin ng ganyan yung ating band roll para malinis dito din. Angat natin sa kabila, itutupi naman natin pa ganyan. Ang pasada ng tahi dito, din sa kabila. Ito yung ating tahi. Tutupi lang natin papasok sa loob din pa kabila. Ayan, after yan, babaligtarin lang natin to. Then, ito, yung magiging right side niya o right side. Yung nasa ilalim, guguhitan natin to hanggang dito sa pinakadulo ng paha niya. Yung matigas to dahil may band roll na sa loob. Parang yan ay ruler natin. Guguhitan natin yung nasa ilalim na tela. Ayan na yung magiging susundan natin na papasadahan natin ng tahi. Ito yung ating skirt. Una nating ipapatong yung itong ating paha dito sa wrong side, sa loob. Sa loob na dito sa may tapat ng zipper. Lagyan lang natin ng marking kung saan yung pagpatong natin para pantay yung pagpapatungan natin dito. Yan. Pagtapatin natin yung zipper, then guhit. Yan. Diyan natin itatapat yung tahi. Etong guhit natin, itapat natin dyan sa minarkingan natin. Yung unang tahi dito, pantay lang ang paha sa gilid ng zipper. Yan, pantay ang paha. Para yung iba na sobra, dito na siya lalampas sa kabila. Pag-ikot natin. Yan, susundan lang natin yung guhit. Then, itapat lang natin yung guhit niya dito natatapat sa pasada natin nung dinadapa natin yung mga plates. Ayan, dito sa kabilang dulo, sobra talaga siya doon sa pinakadulo ng zipper. Hanggang doon ilalak natin. Tapos etong paha, dito na tayo sa right side, idadapa na natin siya. Papasok lang natin lahat ng mga excess na yan, mga sinulid, tela, ipasok natin sa loob ng pinakapaha niya. Tsaka natin isasara. Yung mga himulmul kanina, maitatago siya. Yan, papasadahan natin to 1/16 lang sa gilid nung pinakamatigas niya. Ayan, okay na siya. Pwede na natin ito lagyan ng hook and eye dito. Hook and eye para sa sarahan niya.